Hi guys, good morning. So ito yung daily routine ko dito tuwing umaga. Gawa ng roti. Gumagawa kami ng roti dito guys, ng breakfast at saka dinner lang. So walang lunch. So ayan, normally ako yung naka-in-charge dito sa may kusina. May chismis ako eh. Hindi naman ako nagre-reklamo, no? Pero ito kasi kadalasan yung nakakainis kapag may mga hipag kang babae. So, kapag nagbabakasyon sila dito sa, kunyari, bahay nila, kapag nagbabakasyon sila dito sa bahay nila, tapos nag-asawa na sila, no? So, nagbabakasyon sila dito, wala talaga silang ginagawa, guys. Unless kung uutusan sila ng nanay nila. So, minsan kasi nakakainis kapag nandito sila. Tatagal sila dito ng 1 buwan, 2 buwan. Tapos, nag-i-increase din yung trabaho ko. So, kagaya ngayon, so kung kami lang dito ng biyanan ko, bali, kunting routine na yung ginagawa ko. Pero pag nandito sila, mahigit so 15 tapos 20. Bali mga nasa 30 na roti yung gagawin. Pag nandito sila. So, ang dami. Tapos babad ako dito sa may kusina. Kakagawa ng roti. So, tapos na ako guys gawa ng roti. Grabe yung ko. Grabe yung pawis ko. Kasi guys, dito sobrang init pa. Hindi siya mainit, pero humid talaga guys. Grabe yung humid. So, kapag gumagawa ako ng roti, grabe yung yung pawis. Inalagay ko yung cooler dyan para hindi masyadong mainit. Kasi yung kitchen kasi namin guys, ayan, sarado talaga siya. So, bali yung open area is yung door lang talaga guys. So, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo. So, kapag foreigner ka talaga dito guys, parang magiging unfair, magiging feeling, parang feeling hindi balance kasi kapag kunyari may mga hipag kang babae. Kasi guys, yung sinabi ko sa isang vlog ko, 'di ba, na kapag pupunta sila sa kanilang bahay, tinuturing nilang bakasyon yun, guys. So kapag nandito sila sa bahay talaga nila mismo, bakasyonista sila, guys. Wala silang ginagawa na kahit magluto, hindi sila tumutulong unless kung utusan nga sila ng nanay nila or tatay nila or yung kapatid nila na lalaki. Pero normally talaga, hindi talaga sila gumagalaw. So, nakakaano kasi minsan. Ako hindi ako nagre-reklamo kasi alam ko naman yung trabaho, mga gawaing bahay. Pero, alam mo kasi kapag isa pa lang guys, yung hipag ko na nag-asawa, pero magiging 2 na sila. So, iniisip ko, kapag 2 na sila yung magbabakasyon dito sa may bahay namin at ako lang mag-isa, tsaka meron pa akong anak, talaga guys, mahihirapan talaga ako, mag-i-increase talaga yung trabaho ko. Kasi kapag kami lang dito, 4 lang kami, asawa ko, mga anak ko, tapos si papa tsaka si mami, okay lang, walang problema kasi konti lang yung trabaho. Tapos naaalagaan ng biyanan ko yung anak ko, yung hipag ko meron pang isang anak. So nakakadagdag sa trabaho guys. Minsan nalilate na kami matapos yung trabaho, minsan alauna, ganun, di pa kami tapos. Gaya ngayon, labada day ko ngayon guys. So, kailangan kong gumawa ng roti, tapos maglalabada pa ako. Ayun, ang daming gagawin, tapos plus pa yung anak mo na iiyak mamaya, ganun. So, minsan nakaka-stress. Ayun nga, parang hindi kasi balance guys. Ayan yung nakakainis sa kultura nila minsan. Na ikaw lahat yung gagawa sa bahay, diba? So, iyan yung isang bagay na kailangan ko sabihin pa sa asawa ko na kapag 2 na sila, yung nag-asawa, naku Diyos ko, pag nagbakasyon sila dito, kailangan nilang tumulong sa dito gawain, magluto or kahit na bahala sila. Kasi ako talaga guys, kapag naiinis talaga ako, sasabihin ko talaga guys, totoo yan. So, kapag pumunta kayo dito sa India, huwag kayong mahiya sa asawa niyo magsabi. Kasi dito sa kanila guys, automatic na yan na talagang sa kultura nila, yung mga hipag mo na babae, walang ginagawa sa bahay nila. So, kung hindi mo i-open yung bunganga mo na nahihirapan ka or talagang ang dami mong ginagawa sa bahay, so, wala talagang mangyayari. Mahihirapan ka talaga, guys. So, kailangan marunong kang palaban ka dito, tsaka wais ka din, guys. Ako minsan kapag, kunyari, hindi ko feeling na gumawa ng pagkain,
Hindi talaga ako gumagawa guys, nahayaan ko sila. So pag gutom sila, gumagawa sila ng pagkain nila. So nag-ano sila, tawag na to, nagkukusa silang gumawa. Kasi may anak ako guys, ang hirap eh, may anak ka, tapos sa umaga kailangan mong unahin yung anak mo. So unahin ko pa yung pagkain nila kaysa sa anak ko, ganun. So ayun, nahayaan ko sila. Minsan kailangan mo din maging bingi-bingihan ka. Tsaka bulag-bulagan. Yan yung style dito. So ayan, pag nag-asawa kayo dito sa India, lalo na pag sa village kayo titira guys, grabe yung kultura talaga nila dito. So kailangan ready ka, tapos wag kang mahiyang magsabi kapag nahihirapan ka, kung talagang overloaded na yung trabaho mo. Huwag kang mahiyang magsabi, lalo na sa asawa mo. So ayun nga, minsan kapag nasa kanila yung anak ko, so ginagawa ko na lang yung trabaho. Gaya ngayon, so inaalagaan nung isang hipag ko si Anwit. So ako nang gumawa ng pagkain, tapos naantay ko na lang matapos yung winawashing ko. Tapos ayun, okay na ako, magiging free na ako. Tapos aalagaan ko na yung anak ko, papaliguan, tapos matutulog. So yan lang yung trabaho ko dito guys. Tapos mamayang hapon naman, so magsisimula na naman kaming magluto, gano'n. Magluto, tapos gawa ng roti. Tapos alaga ng anak. Alam pa, ulit-ulit lang naman guys yung ginagawa ko dito. Pero ayun nga, nakakainis lang minsan na ikaw lahat yung gumagawa. Ikaw yung lahat yung gagawa ng trabaho dahil nga sa kultura nila. Ganun.